May tanong sa akin, ang problema po, wala silang binibigay na number para tawagan nila. May nakausap po ako na agent ng Bugok na Ola. Sabi ko po na doon ako magbayad sa office nila. Wala daw po sila office. Work from home lang daw po sila. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nakita niyo po kung gaano kaduwag yung mga yan. Di po ba? Sa kanila mismo nang galing, wala daw silang opisina. Which is mali. Bawal yun eh. Di ba? Tapos sasabihin nila, para lang makaiwas, na naka-work from home sila. Diba? Kasi ayaw ho nila kayong makausap at ma-meet personally. Bakit? Kaya hindi kasi sila marunong maningil eh. Di po ba? So dito sa video natin, ano yan? Yan ho ay di-discuss natin. Bakit ganyan sila? No, pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil, lahat po na sinasabi natin. Sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Okay, so sabi niyo nga po, wala silang binibigay na numero para matawagan sila. Hindi ko talaga ibibigyan yan. No, kahit po yung number na pinantatawag sa inyo, tawagan nyo. Magri-ring lang na magri-ring. O baka minsan nga ano na yan, out of coverage area na. Okay? Ano ho yung mga yan? Tuso. Ayaw nila kasi silang mahuli dahil alam nila yung kawalangian na ginagawa po nila. Okay? Pero ito lang ho, hindi ko matandaan kung 2022 or 2023 po, no? Naglabas po kasi ng kautusan ng SEC na kailangan po mag-provide lahat ng lending institution, financing, and banks, no? ng complaints handling mechanism. So, ibig sabihin po, mag-provide sila ng number at saka po ng email address kung saan po pwedeng mag-complain or po pwedeng dumulog yung kanilang mga kliyente. Ano po yan? Nasa website po ng SEC. No? I-type nyo lang po yung complaints handling mechanism or nandyan po sa aking description box. Okay? Hanapin nyo lang po yung complaints handling mechanism, click nyo siya, madadirect na kayo doon, hanapin nyo po yung ulan nyo doon. And i-check nyo kung matatawagan nyo doon sa number na binigay nila, which I doubt na makukontak nyo. No? Pero dapat makontak yan kasi SEC na ho nag-utos eh. Kaya lang, alam nyo naman natin, di ba? Alam natin yan na itong mga bugok at abusadong online lending apps is hindi naman talaga sumusunod. Di ba? Napakarami na nga hong batas. Batas na ho hindi nila sinunod. Pati yung mga memorandum na inilalabas. Diba? So, talagang talagang walang nya. Diba po ba? Tapos, ito pa ho, sabi sa inyo na may nakausap kayo na ahente ng Bugok at Abusadong online lending apps kasi nga, gusto nyo magpunta sa opisina nila para magbayad. No? Sabi naman ho sa inyo, wala daw silang office. Work from home daw sila. Nakita nyo? Duwag. No? Kasi ito lang yan. Kung ang lending, no, sinabihan nyo na, dyan na lang ako magbabayad, isa lang ang sasabihin niya. Ito po ang address namin, maaari nyo kaming kontakin sa ganitong number. Tapos sasabihin, ang schedule po ng office namin is ganitong oras. Mondays through Fridays, hanggang ganitong oras. Diba? Ganun lang naman kasi kadali ibigay. Ano ba naman, opisina lang yan. Sasabihin nila online. Kung gusto ngang makasiguro nung kliyente na di ba? Na makakabayad siya ng tama ba't hindi nyo ibigay? Diba? Tsaka nagbigay ng kautusan din yan. Kung di ko na last year po, 2024, kailangan mag-provide po ng lahat ng lending, financing, especially po ng mga bugok at abusadong online lending apps, ng kanilang address. Kasama po yung sketch at picture. Pinasubmit po yun. Last year po yun. 2024 po. Hindi ko lang matandaan po kung anong month, pero pinasubmit po lahat yan. Tsaka requirement to para maparehistro yung lending sa SEC ng opisina. Diba? Tapos sasabihin walang opisina. Ito ho kasi yan, explanation dyan. Ito ho kasi mga bugok at abusado online lending apps napag-alaman ko po na hindi muna naghahanap ng permanenteng office dito.
Ang ginagamit po, virtual office. Opo, yung shared office. Ganun ang gagawin nila. Wala pa silang opisina talaga. Naghahanap pa lang sila. Or kung naghahanap man. Diba? So, yung opisina ho kasi na yun, babayaran mo yun, para may, kumbaga sharing siya ng opisina. Or, di kaya gagamitin mo yung address nila para mairehistro mo yung kumpanya mo. Which is, for me, I think hindi dapat ginagawa. Bakit ko nalaman niya? Kasi may na-check ko ako na address. 3 lending. Ola ho ito 3 Ola. Kasi makikita niyo yun doon sa address sa description doon sa apps. Napansin ko, yung 3 bugo katabusadong online lending apps, isa lang ho yung opisina sa Ortigas. Sabi ko, ba't ganun? Diba? Pwede ba yun? 3 sila sa isang So, ibig sabihin, kumbaga, niloloko yung mga, kasi nung napag-alaman ko, virtual office po, yung address. Anak ng kamote ka ako itong mga to. Diba? Which is hindi tama Kasi especially kung lending, magpapautang ka, diba? Although, yes, it's online, pero kailangan mo ng opisina dyan. Diba? May mga tauhan ka dapat na may mapupwestuhan. Pwede ba yun? Naka-work from home lahat? Diba? Paano mo malalaman or paano mo mamomonitor yung ginagawang trabaho niyan? Diba? Kung naka-work from home lahat yan. Mariusip. Hindi ako naniniwala sa work from home sorry dun sa mga kasi kumbaga sanay ako dun sa traditional na pamamaraan ng trabaho Yung sa work from home kasi I don't think na magiging effective lalo sa paniningil. Paano mo monitor yan kung tama sinasabi niyan? 'Di ba? Hindi ako sa akin hindi ako komportable. Ako lang yun hindi ko inaano lahat kasi pinopromote nga nila yung life work balance ba ang tawag nila doon. Kaya naman yun kung gagawan mo talaga ng paraan. Kasi kung ikaw talagang focus mo trabaho ka lang talaga kahit naka-work from home ka. 'Di ba? Pero kung gusto mo talagang balance yung work mo tsaka yung personal life mo, kaya mo naman gawin ng paraan yun Hindi mo kailangan ng work from home dun Ginagawa na lang dahilan yan, ako ko yun. Tawag dito yung opinion ko yun. Wala kung gustong kung ano man. So, kung gusto niyo yung work from home, sa inyo yan. Pero para sa akin, hindi para sa akin yung work from home na yan. Ngayon, balik tayo dun sa kasi, ang pagkapan, maniningil ka, magbe-verify ka, tapos nasa bahay ka, paano ka mamomonitor? Paano ka matututo niyan? Diba? Lalo kung magsisimula ka pa lang, hindi kayo nagkikita, kalukuhan yun. Diba? Ito lang yan Simple lang ang lohika dyan. Sasabihin, wala silang opisina. Paano yan nung hinire ka? Saan ka kumuha ng computer mo? Diba? Saan ka pumirma ng kontrata? Kung walang opisina. Ano yung lukuhan? Meron yan. Ayaw lang nilang ituro. Bakit Kasi nga, alam nila, na yung mga ginagawa nilang kalukuhan at kawalangyaan, ibabalik sa kanila. Di pupuntahan sila lahat ng tao ng mga pinagluloko nila, yung pinagwawalangyaan nila, di ba? Pag nalaman yung address nila. Yun lamang yung huling na-raid, di ba? Ang opisina, address talaga, Taguig, sa na-raid, Pasig. Nakita nyo naman. Gaano ka walang yun? Diba? Ayaw lumaban ng parehas Kaya yung ganitong klase na nasimulan ng pagpapautang yan sa mga bugo katabusadong online lending apps, tatagal pa yan kasi tawag dito yung marami silang kalokohan na naiisip Nakita nyo, walang permanenteng address. Di po ba gumagamit ng virtual office? Paano mo mapupuksa ngayon yan? Tapos galing pa sa bibig ng ahente, di ba? Ayon sa mensahe, na work from home sila. Sa dami ng bahay na isa-isahin ba yan? Di po ba? Pero yes, may mga mangilan-ngilan po na nare-raid, di ba? Kaya nga, malalaman mo nagsisinungaling lang din talaga Kasi may mga nare-raid naman po Kaya lang talagang napakahirap pong tawag dito, tuntunin.
Kasi nga, biruin mo, halimbawa ho yung yung nakaraan address Taguig na raid sa Pasig. Pero kaya nga hanga ako doon sa mga natin, mga alagad ng batas natin. Diba? Yung taga PNP, NBI, tsaka taga PAO. Na-trace nila Diba? So, ibig sabihin, may kakayanan po sa ngayon ng gobyerno natin na puksain yan. Kaya lang, syempre, hindi ho ganun kadali dahil nga nagtatago Mahirap pong hulihin yung nagtatago. Di po ba? Kaya ho, dapat lang talaga yan, siguro, higpitan talaga ng sobra. Yung lalo sa pagkukuha ng yung pagrerehistro sa SEC. Kasi pag pagka yung kukuha ka na, dalawang klase ho yan Yung incorporate mo, tsaka yung dapat meron kang certificate of authority. So, dalawang lisensya ho kasi yan para makapagpautang kayo. Dapat yun, pinupuntahan mo talaga yung opisina. Hindi lang yung, ito address ko. Paniniwalaan na ho kagad. Hindi yun dapat. Dapat, sa akin ho yan, opinion ko yan na dapat pinupuntahan at chinecheck. Okay? Kasi may mga ganun ho No? Kasi yung isa kong kaibigan, ang trabaho ho niya is sa mga pharmaceutical na produkto. Syempre may mga shipments po na dumarating sa kanila. So kailangan nila ng permit from Bureau of Customs. Pinupuntahan po. No, chinek bago sila makapagrehistro. Chinek po yung kanilang opisina. No, yung kung saan at kung mamimit yung yung parameters na kailangan po ng Bureau of Customs. No? So, dapat ganun siguro ang gawin na bago makapagpatakbo o bago ma-approve yung rehistro sa SEC, puntahan muna nung representante from SEC yung opisina para ma-assure na, okay, may opisina talaga. No? Yun lang sa tingin ko yung magiging suggestion ko doon. Opinion ko yun. Siyempre, alam naman ho ng SEC ang ginagawa nila diba? Matagal na ho nilang ginagawa yan. Kaya sa akin, syempre, may sarili kong isip. So, ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung laman ng aking isipan. So, yun ho yung aking, kumbaga, may sasuggest, it's either na sundin nila or not. Diba? Nasa sa kanila po yun. No? I fully respect kung ano man po yung ginagawa nila. At actually, gumagawa naman po talaga sila ng paraan para ho talaga mapuksa. Kaya lang, sabi nga sa inyo, mahirap mo hanapin yung nagtatago. Di po ba? So, ang payo ko na lang po sa inyo, wag nyo nang ipilit na pupunta pa kayo. Hindi nyo rin naman ho mapupuntahan yan Kahit i-check nyo ho dun sa apps, puntahan nyo yung address dun sa apps, hindi nyo rin naman matutuntun yan Kasi sa iba ho naglalagi yan. Kasi takot ho yung mga yan. Ako, lagi kong ipapayo sa inyo, pag ipunan, tsaka nyo po bayaran ng buo, tapos itabi nyo yung inyo pong proof of payment pagka po past due na kayo at delinquente. Ngayon, kung meron naman ho talaga kayong pera, bago dumating yung due date nyo, bayaran nyo na lamang po. Para hindi na sumakit ang ulo ninyo. Kasi ang dulot lang po niyan, anxiety tsaka depression Which is yun ang iniiwasan natin. Huwag na ho tayong pumunta dun sa dark dark space na yun. No, kasi napakahirap pong gamitin yan, yung anxiety tsaka depression. No, wag na ho natin pangarapin na maranasan pa natin. Kung kaya nating bayaran natin kasi lahat po talaga ng walang yan ang gagawin sa atin yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.